Ba't masaya ka? Dahil nakita kita! Oh, salamat na, salamat. Ito ang number 1 supporters ko, mga lolo at lolo ko. Mga senior citizen. Taas ang kaway ng mga seniors. Alam ko kung bakit excited na kayo. Excited na ba kami magkaroon ng bagong mayor? Excited na ba kayo na ako magiging mayor nyo? Alam ko kung bakit. Dahil gusto nyo na matanggap yung 2,000 allowance yung buwan ko. Alam nyo na ba yun? Taas ulit ang kamay ng mga seniors. O ito, usapan matino. Okay? Hello? Sa mga lanay at tatay ko, mabilisan lang. Gusto ko maalala nyo to. Pagkapanalo ko, ang una kong ipatutupad yung 2,000 allowance yung buwan ko. Hindi lang tulad yan sa mga seniors. Kim, alin kayo sa likuran? Dito kayo. Busi, mga klase mo. Oo nga po. Yung 2,000 allowance, hindi lang senior yan. Kasama pati PWD. Ito po, hindi lang tulong sa seniors. Kasi Yung mga t-shirt seniors, boy? pag natulungan, tulang din yan sa mga anak nila, apo nila, buong pamilya makikinabang. Gusto niyo ba yun? Huwag kayong mag-alala. Tinatanong ng iba, kung kaya ko daw ipatupad yun. Gagawin ko po ng paraan. 25 billion ho ang budget ng Maynila. Ano ba naman bigay ko sa inyo yung 5 billion para sa mga lola at lola natin? Mas gusto ko nang mapunta sa inyo yung pera kaysa naman mabulsa ng mga namumuno. Ganito. Huwag mo lang napatugtog kung late, ha? Huwag na diretso to. Seryosong usapan dito. Seryosong usapan po. Ito po ang gagawin natin sa Maynila. Nilinisin natin ang Maynila. Hindi lang yung basura, pati yung mga basurang namumuno. Ano ibig sabihin nun? Yung mga kurap, yung mga trapo. Alam mo kung bakit wala kayong gamot sa health center? Alam niyo kung bakit? Dahil sa mga kurap. Yung pera na dapat mapunta sa inyo, napupunta sa mga bulsa nila. May tanong ako, bago pumasok yung mga namunong yan, mayaman ba sila? May pera ba sila? Sinasabi nila galing silang hirap. Bakit pagkatapos silang maging mayor, mayayaman na? Bakit ang dami na nilang bahay? Bakit ang gagara na ng mga gamit? Bakit mamahalin na lahat? Mga sasakyan, mga bahay. Alam mo, sila daw yung mga tinatawag na low-key billionaires. Kunwari, kilos mahirap, pero lahat ng pag-aari, kakaya nga galing sa mahirap. Hindi ko alam paano nila naaatin, ipakain yan sa mga anak nila, sa mga apo nila. Yung perang ginagamit nila at kinakain nila, pera ng Manileño. Alam nyo ba yun? Alam nyo bang baon na tayo sa utang? Alam nyo bang binenta mga ari-arian natin? Ang sinabi, grabe nga, ginamit pa yung pandemya. Dahil daw pandemic, binigay daw yung ayuda sa inyo. Bilyon-bilyon ba yung ayuda nyo? Bakit yung Pasig? Nagka-pandemic, wala namang binenta. Wala naman inutang. Bakit naman yung Makati? Wala rin. Bakit yung Quezon City? Bakit yung Taguig? Nagbigay ng ayuda pero hindi nangutang, hindi rin nagbenta. Kasi tunay at tapat yung mga namumuno doon. Dito sa Maynila, gagamitin yung pandemic para makautang at magbenta. Nay, tay, isa lang tanong ko sa inyo, ilang beses na kayong sumubok ng mga mayor na yan? Marami na. Marami na nangako sa inyo. Isa lang tanong ko, may nagbago ba sa mga buhay nyo? Tapos susubukan ulit. Tapos babalik ulit. Pinami ng bago! Gusto mo ng bago. Ayaw mo na ng luma. Bago! Bago! Ganun naman talaga eh. Kung nasubukan mo na isang bagay, hindi mo na nagustuhan, di dapat magsubok ka ng bago. Pero nay, tay, papakilala ako sa inyo. Hindi naman ako basta bago.
Gwapo. Hindi naman ako basta gwapo at bago. Ako po'y galing din sa hirap. Kaya alam ko po ang pakiramdam ng wala. Tama. Pinanganak ako sa Sampaloc eh. Yung mga magulang ko, probinsyano ho. Yung nanay ko, Bisaya eh. May Bisaya ba rito? Oh, pare-pareho tayo. Taga-asa ka na. Tacloban. Nanay ko, Surigao, Mindanao. Salamat, Lola. Thank you. Okay lang Baka ako mangalay na. ka po. Dito ka, ay sorry, bigyan mo ng puwan si Lola. Dito ka. Kinuha ko mangalay yung ka puwan niya. Dito ka na, ha? Okay, balikan ko. Kapareho niyo yung magulang ko, galing probinsya. Nanay ko, Bisaya. Kuha ka mo Tatay muna. ko, Ilocano. Kuha ko. May Ilocano ba rito? Uy! Thank you. Manong! Jay, di banger! Ha? Ano yung harap mo? Ayatin. Salamat po. Ganito po, ang nanay ko, Bisaya. Ang tatay ko, Ilocano. Kaya daw ang tawag sa akin ay... Bisakla. Nandito ako sa likuran mo, sa gilid. Talaga? Awa ko yung mga bata. Sino yun? Ako. Si Bubsy. Mali. Ito si Bubsy. Hindi ka naman nag-aaral. Bata ka pa lang. Hindi ka pa nga graduate. No, napag-aralan namin yan sa school. Anong school? From nursery, na-accelerate ako to piggery. Ay, nako, Bubsy. Mayor, diyan ka lang, inaaral ko yung mga bata dito. Oh, sige. Ganito po. Ang sinasabi ko lang, galing kaming hirap, pero kaya hindi rin ako basta-basta bago dahil nag-aaral ho ako. Alam niyo ba, I graduated top of my class valedictorian. Wow! Wow. Pagkatapos noon, nanalo pa ako sa Battle of the Brains. Wow! Yun yung quiz show dati, patalinuhan ng buong Pilipinas yun. Ewan ko kung naalala nyo. Kaya naging scholar ako sa University of the Philippines. Wow! Top university po sa buong Pilipinas. Tapos naging civil engineer ako. Hindi nyo alam, engineer din ako. Hindi lang engineer, CEO ako at presidente ako ng iba't ibang kumpanya. Puro wow! Ako yung may-ari at presidente ng Maserati Philippines, ng Lux White, ng Front Row, at ng kung ano-ano pa. Ako rin yung boyfriend ni Rian Ramos. Wow! Yan ang gusto nyo! Mayor, baka naman pwede na kumunta si Rian Ramos ngayon. Wow! Eh di wow. Ang ibig ko sabihin, hindi ako basta bago. 20 taon ako nagnegosyo. Galing hirap, pinakasenso ko sarili ko. So I know what it takes. I know what hard work means. Discipline. Grit. Marami na akong natulungan. Marami na akong nabagong buhay. Nag-OFW pa ako. Lahat ng meron ako, pinaghirapan ko. Dugot pawis. Alam ko paano angat ang sarili ko. Alam ko rin kung ano ang gagawin sa Maynila. Kaya nga sabi ko, sino magsasabi na tumatakbo ngayon? Na bago sila pumasok sa politika, dinaanan nila yung dinaanan ko. Nag-aral ba sila sa UP? Scholar ba sila? Pinayaman ba sarili nila? Kung hindi mo na pa-asenso sarili mo, paano mo pa-asensoin ang Manileño? Tama? Tama. Totoo to ha, real to ko ito, hindi to paninira. Kung ikaw, mananahe, ay hindi, paano ka magtuturo ng isang bagay kung hindi mo nagawa yung isang bagay? Paano mo ituturo yung pagkikitara kung hindi ka nagkitara? Paano mo ituturo yung pananahe kung hindi ka nagtatay? Paano mo pa-asensoin ang Manileño kung hindi mo na pa-asenso sarili mo? Tama. Simple lang. Kaya nga sabi ko na, tay, may negosyo ako. Lahat ng biyaya meron sa akin, tinulong ko. Matagal na ho yan. Napapanood nyo yan sa TV. Huwag kayong magpaniwala sa mga naninira. Pinanood nyo na ako sa TV. Sino kasama kong tumutulong? Si Kuya Will. Saan? Sa Tutok to Win. Pandemic yun. Alam nyo yung tinuklong sa inyo? Kasi sinasabi ng iba, iboboto ko yun kasi nung pandemic, binigyan kami ng ayuda.
ayuda. Parent yun eh. Pero ng Manilenyo yun. Para kayong ginigisa sa sarili nyo. Ang tunay na tulong galing sa pinaghirapan. Lahat ho ng tinutulong namin galing sa sarili namin bulsa. Dugo at pawis yan. 20 years kong pinaghirapan. Dumaan ako sa karayom. Dumaan kami sa hirap. Kung ano meron ako, yung tinutulong ko ngayon, galing sa bulsa ko. Sino kayang gumawa ng Hello? Okay lang kayo dyan? Okay lang kayo dyan? Sino may hawak ng mic? Ha? Okay lang? Pakipatay yung mic. Kamusta? Bopsi kasi. Babalik kita sa piggery. Ulitin ko lang po. Lahat ng tinutulong galing sa sariling bulsa. Ngayon, paano natin pauularin ang Maynila? Ilang beses na kayo sumubok ng mayor? Ilang beses na kayo napangakuan? May nagbago ba sa buhay nyo? Tanong nyo lang sarili nyo. Sinubukan nyo na yung dalawang tumatakbo. May nagbago ba sa lugar na to? May nagbago ba sa mga buhay natin? Wala. Anong ginawa nila rito? Kung wala, bakit? Susubok pa rin tayo. Kung gusto natin may mabago, kailangan may mababago sa namumuno. Ano, Nay? Kailangan bagong namumuno. Tama. Bago na. O, ito. Alam nyo ba, yung sinasabi kong 2,000 allowance sa mga seniors, ginawa ko na sa Sampalo. Galing sa sarili kong bulsa. Just to prove a point. Kung kaya kong gawin sa sarili kong bulsa, hindi dapat yung Manila na mas maraming pondo kayang gawin sa buong Manila. Alam mo, ginawa nila, nung tinaas ko yung 2,000, tinaas na rin nila to 1,000. Yun ang nagagawa ng may tinatawag na standards. Tinaas ko yung standard eh. Ngayon, kailangan nilang itaas. Kaya pala eh. Ba't di nyo ginawa dati? Kailangan gawin ko pa. Kailangan matakot ka bago mo gawin. Huwag naman. Balita ako nga, pag di mo daw natanggap yung allowance dati, pag di ka nakapila, ano mangyayari na eh? Wala na. Forfeited na. O, ito tanong ko, saan napunta yung pera? Sa bulsa. Sa bulsa, nino? Nila. Gagaling, no? Yan yung mga magagaling, pero nagiging tuso na. Hindi ho ito patalinuhan. Hindi rin ito pagalingan. Yung iba sobrang galing. Sobrang galing nagiging tuso. Sobrang galing ginamit yung pandemic para mangurado. Sobrang tamis ng dila hanggang ngayon. Ang tamis. Kaya daw binenta yung bilyong-bilyong ari-arian para daw pang ayuda sa inyo. Nay, maririnig nyo ito sa mga bagong speech. Halos isang tanong, ilang taon na itong tinatanong, saan napunta yung pera na pinagbebenta nila? Hindi nila sinagot. Ngayon, dahil marami ng kalat na Manila is not for sale, may bago silang na-invento, palusot. Alam nyo, maririnig nyo to. Panoorin nyo sa YouTube, sa Facebook. Gagamitin yung tamis ng dila. Dadramahan kayo. Alam nyo ano style? Sasabihin, kung kayo magulang, wala kayong pagkain. Anong gagawin mo? Magbibenta ka. Aaminin ko, nagbenta ako. Para may mapakain sa inyo. Wow! Wow! Yun ang Eddie! Eddie! Sabihin mo sa nanay mo. Nek-nek mo. Nay, magpapatuwala pa ba tayo? Nay, ang tatamis ng dila na to. Mag-isa lang ako eh. Independent to ako. Wala akong kapartido. Sinisiraan pa nila ako. Wala akong makinarya. Lahat ng gastos ko, sarili kong pera. Kung ano man ang ginagastos ko, sarili ko po, self-funded ako. Ngayon, sinisiraan pa nila ako. Ang sinasabi nila, galing daw sa gobyerno. Ano ko, kayo? Alam nyo yan, hindi nyo na ho mauuto ang Manileño. Alam na nila yung karakas nyo eh. Masyado lang kasi matatamis ang dila. Tapos ngayon, usong-uso na ho ang vote buying. Bibigyan ko 1,000, 2,000.
Huwag niyo kong sayangin yung boto niyo. Mga nanay, tatay ko, bago ko sabihin yung iba ko pang plano, maging matalino na tayo sa pagboto. Nay, tay, seryoso kong usapan to. Pati ako napapagod. Pero sabi ko sa sarili ko, ibibigay ko lahat ngayong eleksyon. Iaalay ko po lahat para sa inyo. Huwag sana natin sayangin itong pagkakataon na to. Kasi ngayon ko lang iaalay ito. Alam nyo, kahit anong mangyari pagkatapos ng eleksyon na to, ganun pa rin ho ang buhay ko. Tumatakbo mga negosyo ko. Pero pag pinili nyo pa rin yung dati, ewan ko na lang po. Ngayon lang talaga to. Nananahimik ako. Hindi ako politiko. Mga magulang ko nananahimik. Pamilya namin nananahimik. Kaya ako napunta rito dahil sa mga humingi sa akin ng tulong. Pare-pares ang problema nyo. Pare-pareho. Tanungin nyo ng plataforma ko, 3K. Kalusugan, kaalaman, at kabuhayan. Bakit? Eh, yan naman ang hinihingi nyo palagi. Una, kalusugan. Ano ba yung mga problema? Bawat lakad ko, bawat kanto, isa sinasabi, hingi naman pampagamot, hingi naman pambayad sa ospital, may cancer yung anak niya, may epilepsy yung mga sanggol. Alam mo, isang street ang katutak ang ganyang problema. Saan? Sino tutulong sa kanila? Wala daw pambili ng gamot. Kung wala pa, ano mangyayari? Ay, ngayon, punta kayo sa mga ospital ng Maynila. Punta kayo sa mga ospital, ewan ko kung may nakaranasan ito. Kahit naghihingalo ka na, pag wala kang pang-down, wala kang schedule, babay ka. Next time na lang. Eh, paano na yung buhay? Wala na. Kaya nga unang-una kong gagawin at tutulungan yung kalusugan nyo. Libreng gamot, libreng pang-ospital, maintenance, medicine, dagdag na pasilidad sa mga ospital, dagdag nurse. Kasi yan yung number one problem eh. Aanihin mo lahat ng meron ka kung may sakit ka. At kung may sakit ka, hindi ka pwede magtrabaho. Kung wala kang trabaho, wala kang kakainin. Kaya yun yung number one. Kaya nga dinagdagan ko yung allowance sa senior para makabili kayo ng mga allowance ng mga maintenance nyo. Hindi mabawasan yung kita. Ngayon, yan yung una. Magdadagdag pa ako ng ospital. Magtatayo tayo kauna-unahang senior citizen hospital sa Maynila. Para yan sa inyo. Dedicated yan. Para hindi na kayo nakikipag-siksikan doon sa mga mas bata. Dapat dedicated. Ano ba naman yung 1 billion? 25 billion ho! Ang budget ng Maynila. Ano ba naman yung 1 billion na gawin mong building ng ospital? Tama ba yun, Nay? Mahirap pa yun? Bakit kung ano-ano mga pinatatayo nila? Alam niyo ba yung Manila Zoo, nung time nila Isko, ginastosan ng 1.7 billion. Pandemic yun ha. Bakit? May kontrata yun. May kita dun. May kickback dun. Ibisitayo mo ng hospital nung pandemic, nagpaparenovate ka ng Manila Zoo. Sino pupunta nun? Wala. Pero may kita dun. Night time. Alam niyo kung ba't din ako tumakbo? Totoo lang, nabudol din ako eh. Dati idol ko eh. Kala ko gating. Yung pala magaling na magsalita. Pero hindi po ako naninira. Ang dami humingi ng tulong. Yun ang unang rason. Pangalawa, nalaman ko yung mga ginawa. Nalaman ko yung mga desisyon. Kung ikaw negosyante, may asset ka, yung mga kumikita, tapos may liability ka, hindi kumikita, hindi niya alam paano ayusin, patakbuhin. Yung asset mo, like Divisoria, Paco College, Paco Market, City College of Manila, lahat ng ari-arian natin na binenta na dapat asset na kumikita, dinispose. Sino nakinabang? Ewan natin. Alam nyo na yun. Diba? Tapos, yung hindi kumikita, like Manila Zoo, gagastusan mo. Bakit? Eh, paano yung mga naghihingalo? Paano naman yung mga matatanda walang gamot? Tama? Kaya yun yung mga gumugulo sa isip ko, nasabi ko, hindi ka naman puro reklamo, SB. Reklamo ka ng reklamo, anong gagawin? Tama ba?
Sabi nila, gusto mo ng pagbabago, simulan mo saan? Sa sarili mo. So sabi ko, kung walang lalaban, ako na lang. Kung hindi ako, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Kaya sabi ko po mga Manileño, ngayon ko lang po iaalay sa sarili ko. Hindi ko po kayo pipilitin na iboto ko. Pero, kilalanin niyo ho kami. Huwag kayong magpadala sa mga matatamis na dila. May sarili kayong utak. Alam niyo ano ginawa namin dati. Anong ginagawa namin ngayon. Tapos, mag-decide kayo at bumoto kayo ayon sa konsensya niyo. Ang panalo ko po, hindi ko panalo ha. Ang panalo ay panalo ng bawat Manileño. Ang boto niyo mo, isipin niyo, hindi para sa akin. Isipin niyo yung anak niyo, yung apo niyo. Yun ho ang makikinabang sa mga susunod na termino. Susubok lang ako. Pag ako'y nakapaglingkod na reforma ko na yung mga dapat ayusin, iiwan ko na yan. Yan na ho yung magiging standard. Pwede na akong bumalik sa buhay ko. Ganun ang ginawa ko sa buhay ko. Kailangan magkaroon ng accountability at transparency dito sa Maynila. Tinatanong pa nila, ano pang gagawin mo? SP, isa lang, hindi ko pag-iinteresan ang pera ng Manila. Di ba may business ako? Tumatakbo na yan. Hindi ko pag-iinteresan yung Maynila. Hindi ko pag-iinteresan yung pera nyo. Ang mahirap, pag wala kang negosyo, tapos yumayaman ka, saan galing yung pera? Saan? Sa gobyerno. Sinong kawawa? Kayo. Sino lang ang sumaya? Sinong yumaman? Sinong masasarap ang buhay? Ano nga eh? Masakit mo lang nila araw-araw. Tama. Tapos, ang ibibigay daw sa inyo mga bigas, ano? May bukbok. May itim. Kaya nga na ito hindi ko naman binabanggit to. Bihira ko lang banggitin. Bihira ko banggitin to. Nalaman ko na ganyan ang binibigay. Sardinas, bigas na may bukbok, and NFA rice. Di naman sa nag-ano tayo ha. Minsan mahirap na nga buhay. Ipaparamdam mo pa na talagang mahirap kayo. Ano na? Hindi na ako makatulog. Diba? Kaya nga na, alam mo ginawa ko para sa sarili ko, galing sa sarili kong pera, tinaas ko rin yung standard. Anong ginawa ko? Nambigay ako ng Spam, Delimundo, masasarap na bigas. Tapos na, alam mo, pinakakinaiinis ko sa sobrang gagaling nito mga tusong tao na to. Alam mo kung gaano kagagaling to? Ikaw na nga nagbigay na masasarap na mga mamahalin, sisiraan ka pa. Kaya-kaya nilang baliktarin yung storya. Ang tawag sa atin, puro ayuda lang daw ako. Superman! Yun na sabi sa akin, bumabaha ng dilata, bumabaha ng bigas. Buti nga tumutulong, ikaw! Puro ka lang salita, puro ka lang benta, puro ka dakdak, puro ka papugi. Ay, nako. Mga kababayan ko. Ewan ko, napamana lang talaga yung Maynila sa akin. Alam niyo po, ay, ikaw na yung tumutulong, binabaliktad ka pa. Kayo, yung mga nakakilala sa akin, yun lang ba ang kaya kong gawin? Yun lang ba binibigay ko? Spam lang ba ginawa ko sa buhay ko? Bigas na masasarap lang ba? Bakit nila pinalalabas na yun lang daw ginawa ko? Hindi nyo ba napapanood? Nasa YouTube na yan. Nasa GMA7 yan. May programa ako, matagal na, ilang taon na. Ano yung programa ko? Dear SB. Ano binibigay ko po? Kabuhayan. Kabuhayan. Negosyo. Bakit yun? Negosyante ako eh. Ano ba ginamit ko para mangat sarili ko? Negosyo. Kaya nga ulitin ko yung plataforma ko, 3K. Kalusugan, pinag-usapan na natin.
Pangalawa, kaalaman o edukasyon para yan sa kabataan. Kung may allowance yung mga seniors, kailangan yung kabataan may allowance din. Para makagraduate, dapat libre rin ang uniform. Dapat may bag, libre. Dapat may sapatos, libre. Kung nagagawa nila sa ibang lungsod, Makati, Taguig, bakit sa Maynila, wala? Saan napunta yung pera? Sa bulsa na naman. Kawawa na ho tayo. Manila ang capital ng Pilipinas. Alam niyo ba yun? Pero Manila pinakamahirap sa NCR. Pinag-iwanan na ho tayo. Bakit ho? Hindi dahil sa mga Manileño, pero dahil sa mga namumuno. Kaya nga sabi ko, Nay, Tay, mag-isip na tayo. Okay? Yan yung pangalawa, kaalaman. Pangatlo, yung sinabi ko kanina sa Dear SB, kabuhayan. Kahit saan ako, kanto-kanto, may nakakita ako. Mga taong nabigyan ko ng bigasan, parisan, Show Maynila cards. Yun lang ba binibigay ko? Bigas? Spam? Nakita niyo na ho yan sa TV. Dito lang sa Onyx, dito lang sa San Andres, maglakad-lakad ka. Bawat kanto, may binago na akong buhay. Kaya nga sinasabi ko, Nay, Tay, bakit itong tatlong to bibigay ko sa Maynila at prioridad ko? Bakit kalusugan? Bakit kaalaman? Bakit kabuhayan? Yan ang ginamit ko para mangat ang sarili ko sa hirap. Yan din ang ibibigay ko sa bawat Manileño. Pag meron lang ako sa isang sentence na gagawin ko sa Maynila, isa lang, tutulungan ko po kayo, tulungan ang mga sarili niyo. Para hindi na kayo masa sa gobyerno. Imagine mo na kung ikaw malusog. Hindi mo pong problemahin yung gamot mo, pang-hospital mo. Tapos yung anak mo nakakapag-aral ng libre. Tapos yung anak mo makapagtapos ng pag-aaral, di magkakaroon siya ng oportunidad sa buhay, magkakaroon siya ng trabaho, negosyo, matutulungan ka. Pag may kabuhayan ka, may trabaho ka, matutulungan ka. Hindi ka naaasa. O, sino walang kabuhayan dito? Taas sa kamay. Imagine mo yung ang bala ko gawin, gumawa ng maraming kabuhayan at trabaho dito ko sa Maynila. Nagawa ko nga sa sariling bulsa eh. Ano ba naman pag may bilyon-bilyon ako na pondo ng Maynila na pwede kong gamitin para sa inyo? Ang tawag ko dun, serbisyo diretso sa tao. Alam mo, gusto ko yun. Mas pipiliin kong mapunta yung pera ng Manileño sa inyo. Hindi nila mababawasan. Kung yung mga allowance na mga senior na 2,000 mapunta sa mga ATM cards nyo, buwan-buwan, pwede ba nilang bawasan? Hindi na. Hindi na pwede mangyari yung pag di ka pumila, sorry ka, tatanggalin natin yan. Lahat ho ng panggugulang na ginagawa nila rito, hindi na mangyayari yan. Alam na natin yan, nagpatakbo na ho ako ng kumpanya. Ganun minsan patakbuhin ng gobyerno eh. How you run your company, yourself, is how you run the government. Paano ka magkakaroon ng cash flow, mas malaki kitain mo, para may panggastos ka sa mga tao. Ganun naman dapat eh. Kaya nga mga kababayan ko, Nay, Tay, bago ko magtapos, isang pakiusap na lang. Sana po, ngayong taon, minsan lang sa buhay mo, bumoto ka ayon sa konsensya mo. Alam niyo, may share ko sa inyo. Share ko sa inyo kung paano ko nag-decide minsan sa buhay ko. Kung may tanong ako sa sarili ko na hindi ko alam ang sagot, may tuturo lang ako sa inyong technique na ginagawa ko. Pag meron akong life-changing decision, isa lang ang lagi kong tinatanong sa sarili ko. What is the wisest thing to do? Ulitin ko, pag meron kayong life-changing decision sa buhay niyo, suggestion ko, itanong niyo to sa sarili niyo. What is the wisest thing to do? And you will know deep in your heart kung ano ang sagot. Amen?
Now, sa ngayon, darating na eleksyon. I know, pag tinanong nyo ito sa sarili nyo, you will know deep in your heart sino po ang karapat dapat na maging mayor dito sa Manila. SB! 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 Kaya nga tay, sana sa maiging pagsasama natin ngayong araw, kahit papano, naparamdam ko sa inyo yung sinserong malasakit ko sa inyo. Huwag nating sayangin yung pagkakataon na to. May isang buwan pa. Sabi ko nga, magagaling yung mga kalaban natin, matatamis dila. Huwag niyo kong kalimutan tong araw na to. Maririnig nyo naman sila in the next couple of weeks. Pero sana po na tay, bago kayo bumoto sa March or sa May 12, ask yourself, what is the wisest thing to do? At alam nyo na ang dapat mamuno dito ay si SB Sam Versosa.